morning, guys. Um, Tagal kong hindi nakapag-upload kasi na-busy na naman ako, nakabalik na ako sa work. At 4 days na akong nag-work, ika 5th day today. Ano lang to, quick lang to guys, kasi alis na ako in 20 minutes. Ayan, usually gumigising ako ng kunya ang shift ko kasi ng last 4 days is 8 a.m. So gumigising ako ng 5 a.m. Kasi mag-prepare, tapos mabagal ako maggalaw-galaw. Ngayon is 9 a.m. So meron pa akong time mag-video ng konti. Papakita ko lang yung baon ko, isang siopaw. Hindi na kasi ako nakapagluto ng kanin, tsaka ulam. Tapos plum, 2 plum, tsaka cherries. Pero guys, meron akong noodles. Ayan, para may sabaw tayo. Maulan kasi ngayon. Pakita ko lang to guys. Nakabili ako kasi ang nilalagyan ko lang ng baon is yung grocery bags. Kasi kung saan ko lang dinadam. So, na-realize ko kasi, nagdadala ko ng payong yung vest ko. Sa work kasi magsusot kami ng vest. Pare-pareho kami ng vest. Sabi ko, magbili na ako nito. $4 lang to guys. Ewan ko, natanggal ko na palang tag from Dollarama. Ayan. Ilalagay ko lang yan sa loob. Para siyang yung bang anong tawag dyan? Thermostat. Ano ba tawag dyan? Lagay natin noodles. Yung payong ko, lagay ko na din dyan. Kasi ayokong mabigat yung shoulder bag ko. Tapos ito guys, Tabasco or ano ba yan? Yan. Maanghang na ketchup. Tawag ba dyan? So, ito na guys, yung vest ko. Tapos, pakita ko na din kahapon kasi nag-aantay ako sa asawa ko na sunduin ako. Nakabili ako sa ukay lang to guys ha, pero brand new siya. Sa thrift store. Brand new siya. Ayan. Hindi siya brand new. I mean, para siyang bago, hindi pa siya nagamit. Ayan. Oh. Tapos, dito yung ID. Ilalagay dyan yung ID. Yung 2 kong debit card at isang credit card. Dyan meron. Tapos yung purse. Ito kasi yung wallet ko. Marami kasi akong nilalagay dyan. So, na siya sa bag ko. Masyado na siyang So, na-realize ko kapon, meron pala akong $10 na cash. Eto. Tapos, meron pa tayong mga coins. $2, 1, 1, 25 cents. Yan. Lagyan na natin dyan. So, diba, yan na lang ang dadalhin ko. Ilalagay ko sa bag. Kaysa nito na mabigat. Ito kasi gusto ko kasi siya. Parang simple lang. Pero yun na nga. Gusto ko mag-downsize kasi ng timbang ng bag ko. Ayan. Pakita ko lang yung bago kong sapatos. Sa thrift store dito, guys. Ayan. Nike 5.0. Ayan. Ang cute niya, di ba? $8 lang to, guys. Sabi ko, kasi yung yung Skechers ko, black kasi yun. So, gusto ko, meron ako pag brighter yung damit ko sa taas. Gusto ko yung ganito, brighter din sa baba. Ayan. So, sabi ko, bilhin ko na. So, yan na yung bago nating pang work, guys. Ayan. Diba? Ang cute niya. Kasi doon sa work, bawal ka kasi doon dapat naka-sneakers ka. Sa work namin. So, kailangan ko ng bagong set. Ayan, para iba-iba naman ang kulay. Ayan, ang cute niya guys. Ayan. Basta lang guys, marunong kang pumili. Hindi na yan. Tapos naka-jackpot ka pa ng branded. Kasi lahat ng gamit guys, lumuluma talaga. Kung naman, tight ang budget mo, pwede ka na yan. Or nagsisave ka. Kagaya ko, hindi kasi ako bumibili ng mga mahal na gamit. Paminsan-minsan lang.
pag kunyari gusto ko talaga siya, bibili ako ng mahal. Pero kung yung mga gamit ko lang, kasi hindi kasi ako masyadong maalaga sa mga gamit. Kumbaga, kahit nabaga, tinatambak ko lang dun sa locker, o dito nilalapag ko lang sa sa sahig. So, hindi talaga ako pwedeng yung mga sapatos, ganyan. Hindi ako pwedeng magbili ng masyadong mga mamahalin. Magti-thrift store na lang ako kasi dun ang mga mahal. Ayan. Cute siya, guys. Nails natin. Yan, ginawa ko. So, yun na, guys. Alis na tayo, guys. Gisingin ko muna yung isa. Pakita ko lang. Gisingin ko. Lab! Lab! Nagigising. Ayan, meron kasi tayong salamin dito. Ayan. Check ko nilalagay yung bag ko. So, ito na ang vest. Maliit lang tong lotion ko. Nagda-dry kasi yung kamay ko. Doon sa work. Kasi hugas ng kamay. Pagkakain ka, hugas. So, ito na ang vest ko, guys. Ilagay ko na siya dito. Ayan na. Tapos yung bag ko is ito. Meron tayong Tylenol. Yan. Charger ng vape ko. Tsaka pitaka. O, yan na lang ang laman. Tylenol kasi kakabalik ko lang ng work. 1 week, 5 days ngayon. Sumasakit pa ang likod ko, naninibago na naman. So, ayan lang, guys. Oh, cute niya. Pasok na, guys. Makita ko later, umuulan. Ayan na, guys. Umuulan pa siya, guys. Dumaan yung yung bago namin yung kasamahan. Yan. Yung batang yan is Singaporean. Lalaki. Umuulan-ulan pa din. Ayan, nag-noodles ako. Nagbaon kasi ako ng cup noodles. Hindi ko siya ma-video sa malayo, guys, para makita yung lunchroom namin. Marami kasi kami dyan. So, nahihiya ako. Na ipakita yung mga mukha ng kasama ko. At ito na nga, guys. Pag-uwi namin, guys, dumaan kami sa Inasal Corner. Meron kasing dito sa lugar namin, first na restaurant siya na inasal, which is yung para siyang mang-inasal sa atin. Meron din silang unli rice din sila, guys. Pero pag nag-take out ka, hindi na siya unli rice. Unli sabaw din sila, guys. So, dahil nag-take out kami, wala kaming sabaw at wala ring unli rice. Pero ito, guys, ang in-order ko, guys, is lechon kawali na, of course, meron siyang atsara, pipino, at yung sauce niya na, yung bang sauce natin na, Mang Tomas, ganyan siya. Tapos yung in-order ko naman sa asawa ko is yung inasal na manok. Yun. Siyempre, meron siyang rice. Tig-isa kami ng rice. Meron din siyang kamatis, pipino, tsaka yung atsara, guys. Yung sausawan naman niya is para siyang suka na may mga yung tinadtad na sibuyas, tsaka toyo, suka, mga ganun naman yung sausawan niya. So, gustong-gusto ng asawa ko, siyempre, nagbabarbecue kami ng manok, pero iba talaga yung lasa ng inasal. Hindi ako marunong gumawa niyan. Tsaka lechon kawali, hindi rin ako marunong gumawa niyan. So, gustong-gusto ng asawa ko. Ang nabayaran namin dyan, guys, is $49. Kasama na yung tip na 10% ata. Oo. Ayan. At ang niyan, guys, is first nung inasal,
yung nagsabi din sa akin yan is yung kasamahan ko sa work. Si Ate Joy, tapos naikwento ko nga pala guys, yung batang lalaki, 27 years old. Ano yun, Singaporean, pero yung mama niya, papa pala niya is Pinoy, so half siya. Sa Singapore talaga siya lumaki, tapos nag-transfer na sila sa Canada 8 years ago. So 8 years na siya dito. Nagkakagraduate lang nun ng college ba yun? Kasi nagkausap kami 3 months ago, kaya pumasok siya agad ng trabaho. Ganyan kasi yung mga bata nila dito. Pagka-graduate nila, kung hindi pa nila feel yung field nila or nagtatrabaho muna sila. Hindi yung mga dito, mga bata, hindi nagtatambay. So yung batang yun is multilingual. Maraming alam yun na lingwahe. Japanese, kung ano-ano. So kami sa work guys, iba-iba kami ng lahi. Merong Ukrainian, Filipino, Caucasian, merong Spanish. So iba-iba kami doon ng ginagamit na salita. Ang pinaka-main namin is English. So nagtuturuan kami ng iba't ibang salita. Alam ko na yung ibang salita, syempre yung Spanish, alam na ba nating mga Pinoy, di ba? Kasi nakalakihan natin yung ibang lengguwahe ng Spanish. Pero ako natutunan ko na yung ibang lengguwahe ng Ukraine kasi tinuturo siya ng mga kasamahan ko. Tapos kinakausap namin sila in English, so natututo din sila kasi yung iba sa kanila bago lang dito. Hindi pa masyadong marunong mag-English. Tapos nagtatanong din sila ng mga Tagalog words. Tapos syempre yung mga Pinoy na kasama ko guys is iba-iba din kami ng language na parang iba sa kanila Ilonggo, Tagalog. So ako, yung mother tongue ko is Kamayo, tapos nagbibisaya ako. So Tagalog talaga yung pinaka-main na ginagamit namin ng mga Pinoy kahit magkaiba naman kami ng pinanggalingan sa Pilipinas. So yun guys, yun yung dumaan kanina sa video ko is yun yung Singaporean na bata. Tinawag ko na bata kasi 27 lang yun. Ako 42 na. So parati kami magkasama nung naninigarilyo, sasabihin agad niya, ate, tara na, break na. Yung mabait yung bata na yun. Tapos ito guys, papakita ko na siya guys. Ito yung yung picture guys. Ito yung itsura ng inasal corner sa loob. Maliit lang siya guys, ilang mesa lang siya. Kaya tapos pagkapasok ko nagulat ako, ang dami talagang Pinoy, pero marami din siyang mga puti na nakita ko na nag-take out. Pero kadalasan talaga yung nandoon sa loob, mas marami talaga ang mga Pinoy. Pero yun ang gustong-gusto ko guys dito sa area namin, lalo na sa mga Pinoy. Kasi dito sa area na to, dito yung mga establishment, hindi siya maiingay. Lalo na ang mga Pinoy dito ewan ko sa ibang parte ha, pero sa nakita ko sa mga lugar na napuntahan ko na, yung mga Pinoy, mahihina talaga ang mga boses, which is gusto ko. Kasi yung mga puti dito, parati nilang sinasabihan yung ibang lahi na bakit daw ang lalakas ng boses. Yung mga Pinoy daw is mahihina lang ang boses. Which is, yun ang nagustuhan ko, nakaka-proud. Na kumbaga may mga manners pa ang mga Pinoy. Parang nagbubulungan lang. Nagbubulungan lang sa public. So yan na guys, yan lang video ko today guys. Tonight na pala kasi patulog na ako. Kasi day off ko bukas. So, ayun, muna ako nag-edit. Thank you guys.